Eto mga sangkay, malaking pasabog 'to ngayon kasi for the first time, itong ating Vice Presidente, nagsalita na tungkol po dito sa di umano'y bagman na kumanta at naglaglag sa kanya. Well, alamin po natin mga sangkay. Eto, magandang pag-usapan 'to mga sangkay dahil putok na naman po ito ngayon kasi first time po ito na kasi nakaraan, 'di ba? Puro tago eh. Walang statement si VP Sara. Ngayon nagsalita na po siya tungkol po dito sa sinasabing di umano'y bagman ng mga Duterte. Alright? Nako, mga sangkay, tingnan po natin. Anyway, before tayo magsimula sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, yan tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami dito sa YouTube. Kaya naman ano pang hinihintay ninyo, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Sobrang mga sangkay. Kasi ito nagsalita na nga po si VP Sara Duterte. Kasi itong si Madriaga, mga sangkay, isa po ito sa ngayon nagtuturo kay VP Sara at naglalaglag kay VP Sara, mga sangkay. Matindi ang mga pasabog nito. At ang matindi doon, maraming ebidensya. Kagaya po ng video call with the Vice President, 'di ba? Siya rin po yung tumatayo, mga sangkay, bilang isang namumuno sa isang grupo na, kung hindi ako nagkakamali, isip ba yun? Mga sangkay, something like that, mga sangkay. Patungkol po kay VP Sara yun. Ngayon, ang dami po niyang kinanta na kinakailangan po talaga ng malaking ebidensya. At ang matindi dito, mga sangkay, may hawak doon na ebidensya. Nasa 3 cellphone na nasa korte ngayon, naka-hold, yung mga cellphone na ito, ang gustong pabuksan ni Madriaga. Baka ito lang hinihintay ng mga anti-Duterte, mga sangkay, na malaman kung ano nga ba talaga yung totoo. Anyway, ito na nga po yun, mga sangkay. Tingnan po natin. Sino nga ba si Ramil Madriaga na nag-uugnay kay VP Sara sa mga pogo at drug lords? Nakakulong si Madriaga ngayon dahil sa kasong kidnapping. Okay, balikan lang natin to, mga sangkay, kaunti. Na ayon sa kanyang Para at least may idea kayo bago yung statement ni VP Sara. abogado ay panggigipit lamang. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Si Ramil Lagunoy Madriaga, nakilala noon bilang Kuya Ram sa Office of the Vice President, ay dating Kuya Ram. national convener ng ISIP Pilipinas, so Inday Sara is my president. Yun. Nabatay sa kanyang sinumpaang salaysay, si nooy Mayor Inday Sara ang nag-utos sa kanya para itatag noong 2020 bilang paghahanda sa presidential candidacy ng Mayora kung pagbabatayan ng kanyang mga post sa Facebook. Oh, ayan. Nakalagay po dyan, mga sangkay, oh. Dami kasing ebidensya. Actually, ito ngayong account, hindi ko alam kung nabalik na to, ha. Kasi isa daw po ito sa pinabagsak ng mga DDS. Ni-report nila, yung ang problema sa Facebook, eh. Report lang kaunti, tapos sayong ka na, malalagyag ka na. Ganyan sa Facebook, eh. Kapag maraming nag-report, maniniwala yung mga mga sangkay, mga nagpapatakbo sa Meta. Ayan o, makikita, September 29, 2021, just telling her that I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate for the 2022 presidential race. Ayan po, mga sangkay, may video call sila ni VP Sara. Madalas niyang makapulong sa mga online meeting noon si Mayor Sara. Ayun. Batay din sa affidavit, nagtapos siya ng abogasya noong 1995. So ngayon, mga sangkay, tinatanggi po ito ni VP Sara. Ito na. VP Sara itinanggi ang personal na ugnayan paratang ni Ramil Madriaga. Ito, ha. Tingnan po natin kasi may update tayo tungkol dyan. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na may anuman siyang personal na kaugnayan kay Ramil Madriaga. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng Vice Presidente ngayong umaga, sinabi nito na wala siyang anumang instruction dito at walang pagkakataon na binisita niya si Madriaga sa kulungan o kahit pa makausap man lamang ito. Okay. At least, narinig po natin yung side ni VP Sara. Ang
counter naman dyan nila Madriaga is patunayan na tama ang kanilang sinasabi. Git ni VP Sara, ang mga larawan na isinumite ni Madriaga ay pawang walang kaugnayan sa mga paratang sa kanya na kinunan lamang sa mga public events kung saan present din ang Vice Presidente. Paliwanag pa ni VP Duterte, Naku, hindi po public event yung yung may private video call kayo eh. 'Di ba mga sangkay? Meron po silang video call eh. hindi sinusuportahan ng naturang mga larawan ang mga alegasyon ni Madriaga laban sa kanya. Naniniwala ang Vice Presidente na desperado lamang si Madriaga na makalabas ng kulungan kaya't nagpapakalat ito ng mga maling impormasyon para sirain ang posible niyang kandidatura sa pagkapresidente. Si Ramil Madriaga ay sinasabing dati Ayun. Guys, pag may picture kang ganito sa ito mga sangkay, yung nanalo si VP Sara, ibig sabihin, VIP ka. Hindi ka pwedeng makapasok dyan ng hindi ka, pambihira. Ano yan? Inauguration po ata yan. nagsilbi bilang security aide ni VP Sara noong siya pa ang mayor ng Davao City at nagtatrabaho rin umano bilang intel agent ng mga Duterte. Ayan. Siya ang nagsiwalat hinggil sa umano'y anomalya sa campaign donations ni Vice President Sara Duterte. Base sa mga reports, sinasabing nakasaad sa sinumpaang salaysay ni Madriaga na pinondohan ng mga pogo operator at ilang drug lords ang pangangampanya ni Vice President Sara Duterte Yun talaga, ang laki pasabog nito. Kailangan ng ebidensya dyan. noong 2022. O ngayon, so tinanggi ni VP Sara. Ngayon, ito po mga sangkay yung pasabog ng kampo nila Madriaga na kailangan nilang suportahan ng ebidensya. Ito, pakinggan mo natin. May kumalat na text message from certain personnel ng BJMP na dumalaw dito sa Attorney Palad, October 18. The next day, si VP Sara naman, gabi dumalaw. So, gabi daw pumupunta si VP Sara dyan. Nagtungo umano sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Annex 2 sa Bikutan, Taguig City si Vice President Sara Duterte. Ayun, mga sangkay, ang sabi, nakikiusap daw na wag nang kumanta si Madriaga. Kaya dinadalaw daw di umano tuwing this oras ng gabi. Upang bisitahin at makipag-usap kay Ramil Madriaga. Ayon ito sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad. Sa handwritten letter na ibinigay ni Madriaga, sinabi nitong 2 beses nagpunta si Vice President Duterte doon, Late night, oh. habang ang ibang pagkakataon naman ay staff na ng bise. Dati nang nagpakilala si Madriaga bilang dating security aide ni VP Sara noong mayor pa ito ng Davao City. Ayan, mga sangkay. Dami kasing ebidensya ng mga pictures, eh. At nagtrabaho rin bilang intel agent ng mga Duterte. Hindi eto. naman maibigay ang eksaktong petsa kung kailan unang bumisita si VP Sara. Habang ang pangalawang beses umano Ayan, oh. Nag-usap sila mga sangkay. Nasa sasakyan si Madriaga, di ba? ay noong October 19, 2025. Dahil kasunod na araw ito nang bumisita ang abogado ni Madriaga sa kanya. Kasi nung tinatanong ko si Caramel, bakit hindi mo matandaan yung mga dates? Attorney, wala akong kalendaryo sa BJMP. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit walang kalendaryo dito sa kulungan. Ayon kay Attorney Palad, pakay umano sa unang beses na pagbisita ni VP Sara ay tulungan si Madriaga sa mga problema nito sa kasong kidnapping. Ngunit pinagdududahan umano ni Madriaga ang alok na tulong na ito ng pangalawang pangulo. Kaya naman sa pangalawang beses na dumalaw ito, hindi na niya ito personal na kinausap. So nung nag-attempt ng second visit, hindi na siya bumaba. Ang sumunod na visit noon, yung mga staff na ni BP na magagawa daw ng isang parang tulong. Ito talaga, mga sangkay. Hindi na po kinakausap daw ni Madriaga si VP Sara. Ngayon nangyari, yung mga staff daw ni VP Sara pumupunta daw po sa kulungan. Tapos, nagkakaroon daw po ng mga programa doon na tulong mga sangkay para po sa mga anak na mga nakadetain dyan. Sa mga anak ng mga detainee, doon na nagduda si Caramel na ang daming jail dito sa Bikutan, Annexes 1 to 5. Bakit 2 lang? Anong special sa 2? Oh, 'di ba? So hindi niya binigay daw yung address, pangalan ng mga anak niya. At doon siya lalong nagduda doon sa intention. Kasi nga, all of a sudden, bakit may proyekto na gagawin yung OBP doon sa jail? Hindi na natuloy yung proyektong yun. Kinukuha pa ng UNT Oh, 'di ba mga sangkay? Yun ang nakapagtataka.
So, kailangan po dyan ng suportahan ng ebidensya. Do marami nang kumakalat na ebidensya, mga sangkay, mga larawan, na itinatanggi nga po ni VP Sara. Natural naman yon. Kapag ka ikaw ay mga sangkay, hindi ka talaga aamin agad unless may dyan, may pasabog na malala, mga sangkay. At ayon sa report, si Madriaga ay mayroon pong cellphone na 3. At doon daw po, mga sangkay, lahat ng transaction with the Dutertes, andun daw po, mga sangkay. Nako, abangan po natin yan. Pero kayo ba? Naniniwala ba kayo sa statement ni VP Sara laban dito kay Madriaga, mga sangkay? Comment down below. Ano pong inyong mga opinion? Meron po tayong YouTube channel, mga sangkay. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.